Karapat dapat kang sambahin namin, O Diyos. Ang tinig na ito, Panginoon, maging ang himig namin inaawit sa iyo galing. Hallelujah! Salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa hininga na mayroon pa kami ngayon. Na yung iba natulog, hindi na nagising. Subalit kami nagising dahil sa iyong katapatan. Dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig. Oh God, patawarin mo kami. Kung sa kabila ng mga bagay na ito na nagagawa at ginagawa at patuloy mong gagawin sa amin. Minsan, Lord, na-overlook namin ang iyong kabutihan dahil may pinagdadaanan kami. Patawarin mo po kaming lahat, O Diyos. Lord, we stand before you today and we ask you to cleanse us. Cleanse us, Lord, through the precious blood of Jesus. Salamat, salamat, Panginoon. It is good to be alive, Lord. It is good to be alive and still be found in your presence. Thank you so much. Thank you for blessing us, Lord. Salamat. Lahat po kami pinagpala mo. Hindi man namin maisigaw, hindi man namin ma-mention dito sa harapan, subalit alam namin, Panginoon, napakabuti mo sa bawat isa. And we bless you, Lord. We thank you so much. Pagharian mo po kami sa pag-aaral namin ngayong umaga. Encourage mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita. Maaring narinig na namin ito, maaring na i-message na ito ng ibang pastor, narinig na namin ito over the internet. Pero ang iyong salita, Panginoon, always has fresh revelation. You always have fresh revelation, Lord, pagdating sa iyong salita. And so, Holy Spirit, we ask you, maghari ka sa aming kalagitnaan. Fill us, fill our hearts with your sweet presence, O God. Speak to us, to our hearts, Lord, this morning. At sila, Panginoon, na nasa bahay, patuloy mo silang pagpalain. Mga kapatiran, Panginoon, patuloy mo silang paalalahanan na you are everywhere, God. And wherever they are, they can worship. Ano man ang kanilang sitwasyon, they can worship. They can lift up their voices and their hands, Lord, sapagkat ikaw ay kasama nila. Lord, ang mga paparito pa, ingatan mo po sila, Panginoon. Salamat po sa iyong kapurihan. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Amen! Okay. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay makikita natin sa Book of Jude. Sa Judas. Judas sa Tagalog. Okay. Jude. Ilang chapter ang Jude? Sino nakakaalam? Very good, thank you. Okay. Kala nyo mahaba ang Jude? Isang chapter lang ang Jude. Okay. So doon po tayo dwell ngayon. Ang title po natin ay Mga Habiling Dapat Alalahanin. Kadalasan, yung mga habilin sa atin, di ba? Karamihan sa habilin, nalilimutan natin. Okay. So ngayon, may paalala po ang ating Diyos. At titingnan natin yung mga habilin na yan na dapat nating alalahanin. Sinong naniniwala na tayo sa panahon po natin ngayon, we're living in the last days? Amen? Nasa huling panahon na po tayo. Hindi ko alam kung aabutin pa na sinasab. Sabi lang taong ka na, Sab? 15, okay. Hindi ko alam, hindi natin alam kung panahon ni Sab at ni Kuya Nef, 11 ka na, Nef? Magto 12, no? Kuya EJ, ilang taong ka na, nak? 11. Magto 12 ka or nag-11 ka pa lang? Okay. Di natin alam kung aabutin pa nila ang generation na sila magkakaasawa pa. Di natin alam.
Okay. Nawa sa iBox, sabutin niya yun. Happy birthday, Max! Okay, di ba? Hindi natin masasabi ang panahon. Subalit, kaya nga mayroong kung bata ka pa man ngayon o ikaw ay nasa edad na, tulad nila Ray, nasa peak ng kanilang edad, si Jamer, di ba? Si Ibax, peak na peak. Joke. Sama ko si Pia pala. Hindi ko alam. Kasama ka nila Sab. Kung maabutan niyo pa yun, na kayo magkakasawa pa, magkakaanak pa. Kasi during my time, 1980s yan, pinipreach na malapit na si Lord dumating. Okay? 1980s pa yun. And during that time, hindi ko iniisip na magkaka-boyfriend pa ako noon, magkaka-asawa pa ako noon. Ngayon, may anak pa ako. During that time, pinipreach na yon. Pero ngayon, nakikita na natin yung mga signs. Amen? What are the signs ng mga last days? Na tayo ay nasa last days na. Pag sinabing last days po kasi, malapit na dumating si Lord. Yun yung ibig sabihin, bakit sinasabi nating last days? We're in the last days dahil malapit na dumating at muling bumalik ang ating Panginoon. Okay, kung iyan ay hindi natin napag-iisipan, no? May mga habilin ang Panginoon bago siya darating. May mga habilin ang ating Panginoon na dapat nating alalahanin. Kahayahay man ang buhay mo ngayon o ikaw ay nasa gitna ng pagsubok o kung ano man ang kalagayan natin, there are those habilin, paalala na kailangan alam natin, kung di pa natin alam, alamin natin, o kung alam na natin at nalimutan natin o nakakalimutan natin, i-refresh natin na ito ay habilin na kailangan nating tandaan. Lalo tigit we are in the last days. Okay, sa verse 17, okay. Sige, anong sabi dyan? Pakibasa po natin. Mga minamahal, alalahanin ninyo ang sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Diretso po yan. Noon pa'y sinabi na nila sa inyo, sa huling panahon, yan, in the last days, may lilitaw na mga taong mapanlait at sumusunod sa masasamang pagnanasa ng laman. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga makamundo, at wala sa kanila ang spirito. Okay? So, malinaw po dito, noon pa man, sinabi na ng mga apostol, tinuro na po sa atin ang katuruan na may mga tanda sa mga huling panahon. Kuya, nailagay mo yung 2 Peter natin. Okay ha. Tingnan natin 2 Peter. Ano sabi dyan? Una sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay pagtatawanan kayo ng mga taong namumuhay ayon sa sarili nilang pagnanasa. Ano, pagtatawanan daw tayo? Sabi, noon pa man, naranasan na namin yan eh. Pero hanggang ngayon, uy, praise the Lord, erase the Lord dyan eh. Yung, alam niyo yun? Uy, mga born again yan eh. Ayan, pinagtatawanan tayo. Minsan, sa ating deklarasyon, totoo naman, wala tayong malaking kayamanan, di ba? Pero pag tinanong ka, anong sagot natin? Ay, mayaman kami. Mayaman ako. Pero alam nila, naghihirap ka. Di, mayaman ako. Bakit? Kasi yun yung tinatayuan mong pangako ng Panginoon, di ba? Mayaman tayo dahil sa Panginoon. Jesus died. No? He became poor so that we may become rich sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus.
Ang sabi na ang declaration ng salita ng Diyos, silver and gold are mine, says God, says the Lord Almighty. Eh, kanino ka anak, di ba? Pero, dahil mayaman ang Diyos, kahit ngayon na tayo kakarampot ang ating hawak-hawak o taglay, ang declaration natin, tayo'y mayaman. At dahil doon, pinagtatawanan tayo ng iba nating kausap. Di ba? Mayaman daw. Eh, kung di ko pa alam, yung kakainin mo nga, hahanapin mo pa. Di ba? Minsan yun, marami akong pera. Pero sa totoo, wala ka namang hawak na pera. Bakit? Kasi alam natin, ang ating Diyos ay mayaman at siya nagpapala, di ba? So, in the last days, sa mga huling araw at panahon, pagtatawanan tayo. Di ba? Ano sabi sa una nating binasa kanina? Sa Jude. Lilitaw ang mga taong mapanlait. Lalaitin ka dahil sa iyong pananampalataya. Nararanasan na ba natin ngayon yun? Sabi, pwede namang bukas, pwede namang hindi mo na umatin. Minsan-minsan lang naman. Pero tatayuan mo pa rin di. Attend ako. Kasi ito yung araw na ginawa ng Diyos na ako ay magpahinga at manatili sa kanyang presensya kasama ang mga kapatiran. Di ba sa standard natin o sa stand na ginagawa natin, minsan tayo ay nilalahit. And these are the signs na darating na ang Panginoon. Okay. Ano pa? Tingnan natin yung 2 Timothy 3:1. Ano sabi dyan? Dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng tuloy-tuloy yan anak, na ilagay mo na. Darating ang araw ng kaguluhan. There will be wars and rumors of wars. Diba? Ano naririnig natin ngayon? Ginyera si ganito, ginyera si ganon, nagigyera ngayon ang, diba? Nung nakaraan, bago tong Israel at saka yung Hamas na to, di ba? May Russia, may... Sino inawin ng Russia? Ukraine. At ngayon lang nangyayari yung sunod-sunod, minsan sabay-sabay na earthquake. Never in our time, Ate Alice, di ba, Kuya Hermie? Nung panahon natin, meron, pangilan-ngilan. Isa, balita doon, lilipasan naman matagal na panahon, may lindol na naman. Pansinin ninyo. Noon, bihira yan. Pansinin ninyo ngayon. Sunod-sunod. Halos magkakasabay. And there are wars and rumors of wars. Sabi doon, iyon ay tanda ng mga huling araw na darating ang kaguluhan. So we are really in the last days. Sabi mo sa katabi mo, darating na talaga si Lord. Kaya pasalamat kayo kung mga bata, mga kabataan, pasalamat kayo kung kayo mararating nyo pa. Wala, si Kenneth pa. Yung magkaka-girlfriend, boyfriend pa kayo. Na legal ha, legal. Sabihin mo nga, legal. Okay. Hindi natin alam kung kayo magkakasawa pa at kayo magkakaanak pa. Kami nga, hindi ko alam kung hindi nyo alam kung kayo magkakaapo pa, kung maabutan nyo pa yun. Baka dumating na si Lord. O baka, pag di pa dumarating si Lord, baka ako maabutan ko pa rin yung apo ko. Diyan? Hindi natin alam. Hello? Hindi natin alam ang takbo ng panahon, but the Lord has given us these signs. Sabi mo nga, signs. Senyales. Alam natin. Kasi hindi pwedeng hindi ipapaalam ng God ang ating pagdadaanan. Kaya ito, sinabi na noon pa man, na sa mga huling panahon. And let us be wise in our own let us be wise in the wisdom that God has given us, not in our own human wisdom. Let us be wise and let us consider ano ang nangyayari sa paligid natin ngayon. Yung pagsabog ng mga bulkan na yan, di ba? Yung mga taggutom, marahil hindi natin napapansin, marahil hindi natin nabibigyan ng madiin pansin.
yung taggutom. Kasi hindi tayo nagugutom. Nagugutom man tayo minsan, oras lang. Pero there are provisions ng God. Pero sa ibang bansa, sa ibang lugar, kahit sa ibang lugar ng Pilipinas, ang daming malnourished kasi hindi na sila kumakain ng tama. At ang famine o taggutom, even yung El Nino, sign yan. Those are signs of the coming, second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya maging mapagmatsyag po tayo. Ang sabi ng Panginoon, alam ninyo, nababasa ninyo yung panahon, kapag madilim ang langit, alam nyo, ay, uulan yan. Di ba? Alam ninyo na kapag dumilim ang ulap, papatak ang ulan. Sabi ni Lord. Pero hindi nyo alam, hindi nyo nakikita, hindi nyo pinapansin, at hindi nyo napapansin, there are signs of my coming. Yan na sabi ni Lord. Kaya mga kapatid, yung ating song, di na panahon. Ito ang panahon na di na uso ang mag-backslide. Kahit anong hirap, kapatid, mas mahirap ang darating na panahon pag sa muling pagparito ni Lord, hindi ka nakasama sa kanyang rapture na tinatawag. Do you know there is rapture? Ang rapture yung pagdagit ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. Dadagitin ang lahat na sa kanya'y nanampalataya. Pero bago yun, bubuhayin muna ang mga patay na mananampalataya. Kaya kung ikaw may namatay kang mahal sa buhay, huwag kang malungkot. Ewan ko lang, Che, kasi para walang nasabing yung aso man, may bubuhayin. Kamamatay ng kanyang aso. Naku, I can feel you. Amen. So, iniiyakan natin niya yung mga mahilig sa pag-aalaga. Pero yun yung blessed hope natin. Di ba? Ano yung tinatawag na blessed hope natin? Yun yung pagdating muli ng Panginoon. Kaya, hindi na uso yung tampo-tampo ngayon. Sabi mo sa katabi mo, di ka lang nabati. O kaya nabati ka nga, pero pangit ang bati ni Pastor. Ano ba yung damit mo? O di ba, nabati ka kunwari, no? Tampo-tampo tayo. Teka lang. Sabi mo sa katabi mo, hindi na uso magtampo. Pag tayo ay pinagsabihan, ituwid natin. Kaya tayo pinagsabihan, may nakitang mali o pangit o alanganin. Diba? Tulad nung minsan, yung isa, in-encourage ko na manampalataya kay Lord. Kasi may pinagdadaanan. Aba, nung kausap ko siya, na-thank you. Thank you po, thank you po. After one day, wala pa yata isang araw, nag-report na yung asawa sa akin. Sabi niya, Pastora, nasaktan po yung asawa ko sa inyo. Na-offend. Ha? Bakit na-offend? Kasi para daw bagang wala siyang pananampalataya. Hello! Yung pagsabihan lang kita na, sige, tuloy lang tayo kay Lord. Manampalataya tayo kay Lord. Kaya ni Lord yan. Ay, nasaktan. Sakit ba yun? Parang ako matutuwa pa ako nun no? Sabihan ka, Ate Alice, na magpatuloy ka lang, di ba? Gawin natin challenge na tayo magpatuloy kay Lord. Amen! So, we are in the last days. Alalahanin mo na tayo ay nasa huling araw na ng ating panahon. There was even a pastor na kilalang teacher siya. Sabi nga niya, ayon sa mga senyales na nakikita natin ngayon, I would like to believe, sabi niya, ito na ang last generation. Na wala ng generation tatanda, kundi ito na ang panahon natin, tayo daratnan ng ating Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kaya ingatan natin ating buhay. In the last days, marami yung gagawa ng susundin, yung sariling kagustuhan ng laman. No? Lalabas yan. Kaya, ingatan po natin ating buhay. Many will be lovers of themselves. Alam niyo yon?
many will be lovers of themselves rather than lovers of God. Kaya may tampo, kaya may galit kasi lovers of themselves. Kaya ka lang naman magtatampo, kaya ka masasaktan dahil mahal mo yung sarili mo. Pero pag ang Diyos na ang nagturo sa atin, anong mahal ng sarili, mas mahal natin ang Diyos. Amen? Walang papantay doon. Kaya kung may kapantay ang Diyos sa pag-ibig mo, ay mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka, kapatid. Kung may lumalamang sa importansya ng God sa buhay mo, mag-isip-isip po tayo. Dahil sabi rito, sinabi na ng mga apostol sa atin. And these things were written para sa ikatututo natin. Amen? Nabasa niyo na ba yun? Limot ko kung anong version. Alice, naalala mo ba yun? These things were written para sa ating ikatuturo. Sa ating tawag doon? For our learning. Kaya nangyayari at kaya pinipreach ang salita ng Panginoon. Okay? So, unang paalala, we are in the last days. Pangalawang paalala, 2 Peter. Okay? Ang sabi balik tayo sa Jude natin, sa text natin. Jude, verse 20. Ano sabi sa verse 20? Okay? Sabi ko sa'yo, tinanong mo ako kagabi. Sabi ko hanggang 22. Nice. Ay, sus! Happy birthday! Sinabi ko yan eh! Tinanong mo pa ako eh! Ay, sus! Okay, sige. Anis. Okay, bakang kodigo ko. Okay. Talaga ka. Okay, punta tayo sa Judas. Punta tayo sa Judas! Okay. Judas. Okay, sabi ko, sa verse 20, ito yung pangalawang paalala. Okay? Nasabi dyan, ngunit, magpakatatag kayo. Binigay ang mga signs. Maaring minsan nararanasan natin yung mga signs. May mga trials. Di ba? Yung mga pagsubok na yan, kasabay yan nitong mga huling araw. Pinapadala, inaalaw ng God yung mga pagsubok na yan kasi pinatatatag tayo ni Lord. Amen! Kaya yung pangalawang paalala, although we are living in the midst of the signs ng muling pagparito ng ating Panginoon, minsan nakakaranas din tayo, di ba? A little bit of everything, minsan pinaparanas ng God sa ating mga anak niya. Okay? Pero, dahil kasama natin si Lord, at dahil isinulat na yun, di ba sa verse 1 sa verse 17 natin, sinabi na nasa huling araw na tayo. Pinaparealize na ng God na nasa huling araw na tayo. Kaya huwag kang manibago. Huwag tayong manibago sa anumang nangyayari sa ating kapaligiran. Instead, ang sabi ng God sa verse 20, kahit anuman yan ang nararanasan mo, magpakatatag tayo. Amen? Di ba? Wala pa lang verse 20. Ngunit, magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Itinuturing ng God yung iyong pananampalataya na banal. Iyan ay pinahahalagahan ng Diyos. Amen? Kung ano ang pananampalataya mo, sabi rito, magpakatatag kayo sa inyong napakabanal na pananampalataya. Kasi God honors. Ino-honor ng God ang ating pananampalataya. Minsan lang, talagang inaalaw niya na yung pinananampalatayanan natin, hindi agad natin nakukuha. Amen? And the Lord is telling you right now, telling us right now, huwag kayong maibahan, huwag kayong manibago.
At wag din tayong wag nating pag-isipan ng masama ang ating Diyos. Kung bakit inaalaw niyang ito ay maranasan natin kasi pinatatatag niya lang tayo. Paulit-ulit yun, di ba? Elementary na yun sa atin eh. Di ba? Kaya mo nararanasan yan. Kasi pinagaganda ng God ang iyong puso. Pinagaganda ng God ang iyong kalooban. Maganda ka na. Guwapo ka na. Pero sabi nga, walang katulad yung kagandahan at kagwapuhang nasa loob. Kasi yung nasa labas, ang daling makamit niyan. Gumamit ka lang ng brilliant. O, di ba? Alam niyo yan? Eh mga, naririnig ka lang yan, ako magamit yan. Gumamit ka lang ng papaya soap. O, di ba? Ano pa yun? Perla. Maglutatayon ka lang, aba. Ang ganda-ganda na ng kutis mo niyan. O, di ba? Huwag ka lang mag-a-Ariel, baka sobra kang pumuti. Okay. Amen. Kaya, sabi mo uli sa katabi mo, sa likod mo, sa harap mo, lahat ng kayang abutin ng iyong magandang pantingin. Sabihin mo, magpakatatag tayo. Okay? Magpakatatag tayo. Kung may mga tukso dumarating, tinutukso ka sa pera, tatagan mo. May Diyos kang mayaman at mapagpala. Tinutukso ka sa mga pita ng laman, yung gusto, kahalayan, tatagan mo. Dahil may Diyos na nangako sa iyong kahinaan, ako ang iyong magiging kalakasan. Do you know that? Sabi ni Lord, in your weakness, my grace is sufficient. That in your weakness, there you will become strong. Because of the power of God that is at work within us, within you. You have the Holy Spirit. Amen. Kaya sabi dito, yan man ang mangyayari sa mga huling panahon, magpakatatag ka. Yan sabi ng worship leader natin kanina. Minsan, nalilimutan natin yung grace ng God. Pero actually, hindi natin yan nalilimutan, no? Binawi niya kanina eh. Hindi, minsan lang na-overlook natin. Pero alam natin. Sabi mo sa katabi mo, alam mo yun, di ba? Di ba? Oh? Alam natin yun. Pero, pag nasa gitna na tayo ng tukso, nasa gitna na ng pagsubok, hindi natin na-appropriate, hindi natin na-i-apply sa ating buhay. No? Kaya nga sabi ng God, the Word of God is the sword of the Spirit. Panlaban mo pag may tukso. Eh hindi. Pag may tukso, lalong yayakapin. Hindi po. Ang sabi ng Panginoon, I think in Santiago ba yun? Okay, refresh nyo ako. Diba? Flee youthful lust. Takbuhan mo. Yung kanta, tukso, layuan mo ako. Hindi nyo, kahit nasa kailalim-ilalimang kang silong ng bahay mo, kahit nasaan ka, kahit nasa puno ka, habulin ka ng tukso. O ano, tukso layuan mo ako? Hindi. Layuan mo, tumakbo ka. Amen? Takbo ka. Layuan mo si tukso, pero sabihin mo, in Jesus' name. Diba? Yan yung ating tinutukso ka ng dyablo na ikaw ay mag-alinlangan sa dakilang katapatan ng Diyos mo. Ano sasabihin mo? Ay, oo nga, ano? Diba? Parang nalilate ang Lord. Kailan na-late si Lord? Wala pang namamatay sa atin sa gutom. Ibig sabihin, hindi nalilate ang God na mag-provide para sa'yo. The fact na may damit ka ngayon, kailan mo binili, bago pa yan. O kahit paluma pa lang na yan. Ako to, palda ko na to. Buhay pa yung nanay ko, palda na to. Alam niyo ba yon? Halata ba? O, kung di ko sinabi sa inyo ngayon, nakala nga ng anak ko, bago to kanina eh. Mami, bago yan? Bago yan, minana ko pa yan sa lola mo. O, diba? I mean,
have everything. Yung isang realization ng doktora namin sa Pasay, si Doc Clova. Isang realization, sabi niya, talaga, pastor, talaga po, hindi binibigay ng Diyos ang lahat sa iyo. Diba? Marami tayong kakulangan sa buhay. No? Iba yung pagkukulang sa kakulangan, ha? Okay. Pero marami rin naman tayong pagkukulang sa Lord, minsan, di ba? Marami tayong kulang sa ating buhay na how we wish we have everything. But God did not allow. Kahit sino, kahit yung pinakamayaman sa buong mundo, may kulang dyan. Alam niyo yun? Na-realize niyo yun? Kahit pinakamayaman, he or she may have the riches of the world, pero may kulang dyan. Kasi hindi talaga binibigay ng God lahat sa isang tao. Gwapo ka man ngayon, hindi pa yan yung talagang kagwapuhang todo. Okay, di ba? Hindi ka magmayabang. Kasi if you have everything, ang yabang-yabang mo na. Na-realize nyo yun? May height ka na, long-legged ka na, hugis kang tila pa yung mga dalirit pa. Kita mo, sa'yo na lahat. Yung ngipin mo, ang ganda-ganda. Ay, ano kaya? Teacher Che, ako minsan, sabi ko na lang, hindi naman konsolasyon. Pero, ako'y nagpapasalamat, Lord, salamat. Di mo ako pinatangkad ng talagang magandang height. Hindi dahil kinukonsol ko yung sarili ko. Pero totoo yun. Kasi maaaring ang yabang ko na ngayon. Kung ang ganda ng height ko, ang ganda pa ng legs ko, eh ang ganda ko na nga. Di ba? Di ba? Natututol. Yung ang ganda mo na nga, ang gwapo mo na nga, tapos gusto mo pa lahat sa'yo na, ikaw na. Diba? Ikaw na ang Diyos. Kasi ang God is perfect. Walang perfect. Yun nga lang, yung basang-basa na to eh. Di ba? Perfecto pangalan mo. Okay, sige, perfecto pangalan mo. Pwede ka perfect. Di ba? Wala lang ganun. Kaya anuman, kapatid, please, anuman ang kalagayan mo sa buhay, anuman ang magiging kalagayan mo bukas, o anuman ang naging kalagayan mo kahapon, ang sabi ng verse 20, magpakatatag kayo. Maring hindi po itong sukdulan at hindi pa po ito ang sukdulan. Kasi ang sukdulan po ng kahirapan ay kapag dumating na si Lord at kinuha na niya yung kanyang mga anak, inalis na niya rito sa mundong ito at dinala na niya sa langit. Iyon na, the worst of the worst will happen. At pag ikaw naiwanan ka dahil yung pananampalataya mo gewang-gewang pa, yung mga desisyon mo sa buhay gewang-gewang pa, ayaw pa nating tayuan ng straight forward yung ating buhay at pananampalataya, baka maiwan tayo pagdating ni Lord. Okay? Wag naman po. Ako'y naniniwala at nananampalataya. Gusto kong paniwalaan na lahat tayo dito ay kasamang kukuhanin ng God sa alapaap pagdating niya. Amen? Walang maiiwan. Pati yung pinapanalangin nating mga anak natin, mahal natin sa buhay, asawa natin na hindi natin kaisa sa pananampalataya ngayon at ayaw bigyan ng pahalaga. Ang Diyos, unang-una sa buhay niya, ako naniniwala, patuloy lang natin silang ipanalangin at manampalataya tayo kay Lord, hihipuin nila. Hihipuin ng God ang buhay nila. Makakasama natin sila. Amen? Iyan yung ating panghahawakan, pananampalataya, at dyan tayo magpapakatatag. Amen? Magpakatatag kayo sa inyong napakabanal na pananampalataya. Amen? Let us not allow. Ang buhay Kristiyano po is a decision. Maniwala kayo, decision. Decision mo. Hindi pwedeng mag-decide para sa si Kuya Hermie. Hindi pwedeng mag-decide para sa iyo si Akin. Hindi. Tayo ang magdesisyon na anuman ang ating kalagayan, pipiliin nating magpakatatag dahil kasama natin ang Diyos. Hindi ka naman tatatag ng sarili mo lang na kalakasan. Tandaan mo yan. Tandaan natin yan.
Tatatag ka lang. Ano encouragement ng Word of God? Be strong in the power of His might. Hindi ka tatatag ng sarili mo. Hindi ako tatatag ng sarili ko lang. But, I have to decide na ako ay magpapakatatag, mananatili ako sa aking pinaniniwalaan no matter what. Kasi ang magsusustain sa'yo ay ang kalakasang galing sa Diyos. Amen? Hindi ikaw kasi yayabang ka. Ay, ang galing ko eh. Di ba? Ako lang. Ikaw na. Di ba? Wala pong ganun. Lahat na lang ng bagay ikaw ang makakagawa. Lahat na lang ng kaparaanan ikaw ang may alam. Wala pong ganun. Ang atin ay palaging kalakasan ng Diyos. Dahil our God is faithful. So magpakatatag tayo sa ating napakabanal na pananampalataya. 2 Peter, let us look at 2 Peter chapter 2 verse 9. Ano po sabi niya? Pwede po pakibasa? Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ng mga tapat sa Kanya. Woo! Amen! Paparusahan. May katwiran pa ba tayo dyan? Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Sabi natin sa katabi natin, maging tapat tayo. Malinaw po. Alam niya. Kung inaalam man niya na daanan mo ang pagsubok ngayon, alam ng Panginoon kung paano ka ililigtas sa pagsubok na yan. Kung ikaw man ay dumaraan sa tukso o ikaw man ay dinadalaw ng tukso, alam ng God kung paano kanya ililigtas mula dyan. Kaya lang, kailangan mo mag-decide. Lord, magtitiwala ako sa iyong kalakasan. Lord, susundin ko yung sinabi ng iyong salita na layuan, takbuhan ng tukso. Alam mo na tukso, lalapitan mo pa, lalo ka na. Di ba? Asan doon ang desisyon? So, Christian life is a decision. You have to decide. Kahit na ikaw nahihirapan, di Lord, kahit ako nahihirapan, gagawin ko pa rin ang tama. Tatayuan ko pa rin, Panginoon, kung ano yung dapat. Kasi ako'y Kristiyano, ako'y anak mo. Tulad yung isang patuturang, isang kapatiran din natin. Sa Pasay uli. Siya hindi naman siya accountant, pero graduate siya na accountancy. So, matagal na siya nag-work sa isang kumpanya. Sabi ng isa marami siyang bosses. 3 yata ang boss niya doon. Yung isa, nagdikta sa kanya, bawasan mo ng 1 zero yan. Sa accountant, 0 lang, napakalaking halaga niyan. Dahil yung 100 pesos, pag pinadagdagan yan, 1,000 agad yan. Pag pinabawasan yung 100 pesos, magiging 10 pesos lang yan. Ang laki ng discrepancy, di ba? Sabi sa kanya, bawasan mo lang muna ng 1 zero. Nako, eto, empleyado lang siya eh. Kabog-kabog si dibdib niya. Nung una, labag man sa kalooban niya, ginagawa niya. Hindi tayo makakaligtas sa banal na Espiritu Santo, di ba? Pag ang Holy Spirit nag-convict yan sa puso mo ng maling ginagawa mo, hindi ka matatahimik. Siguro lumipas yun. Hindi lang isa to. Meron pang isa, nagtatrabaho naman sa Del Monte. Ano ba yung San Miguel ba yan? Basta yung sa Del Monte siya, company. Okay. Ganun na naman, ang pinagagawa sa kanya naman. Magkaibang tao to. Bandang huli, yung padadagdagan, pababawasan, ipare-report, ganito lang, pero ang totoo, ganito naman. Okay. Dumating ang point, di na niya madala. Parang di na niya carry. Okay. Yung isa naman, nagtatrabaho sa, alam niyo yung San Lazaro, dati, Kuya Harvey, alam niyo yung San Lazaro Hippodrome? Sa Pasay uli. Okay. Pero ang may karanasan nito, sa Manila, member natin, leader natin sa Manila. Di ba sugal yan? Okay. So, alam niya, na kanya pinagtatrabahuhan, ang trabaho ay sugal. Yun nga, yung karera. Okay, laki ang kita dyan, laki rin ang tip.
Okay? Pero dumating ang panahon, kailangan gumawa siya ng stand. Itong mga kapatid na ito, kailangan meron silang tayuang conviction ayon sa kanilang pananampalataya. Dahil alam nyo, ginawa ng isang kapatid na yun na malaking kita sa karerahan. Nag-resign siya. Sabi niya, hindi ko na kaya. Kasi nung una, baby Christian pa siya, habang lumalago siya sa Panginoon, sa kanyang pananampalataya, nag-resign siya. Yung isa nag-resign din siya. Yung isa hindi nakapag-resign, pero, yung isa sa Del Monte ngayon, pero dati, yung pinanggalingan niya, bago siya sa Del Monte, nag-resign sila doon. Ano ang tanong? Nagutom ba? Pumayat ba? Namatay ba sa gutom? Hindi po. Ngayon, ang gaganda ng kanilang sweldo, ang gaganda ng kanilang posisyon, ang gaganda ng kanilang trabaho. Bakit? Pagpapalain ka ni Lord pag ikaw tumayo ka sa kung ano ang tama. Amen? Tayuan mo lang. Yung iba, danas natin to sa bawat transaksyon sa gobyerno, office ng public office. Uso dyan ang lagay. Under the table ang tawag dyan. But we have known so many Christians na, yes, nahirapan sila sa kanilang inaasikaso. Isang example is si Widen King. Sa Pasay uli, siya ay bunga ng ating Jericho March for Jesus. No? Bunga siya. Napakayaman niyang businessman. Okay. Pero pinaglalagay siya. Alam niya iyon ang hinihintay kaya hindi ma-approve ang kanyang inaasikaso. Pero hindi niya yung pinansin. Nanalangin siya at nanatili siya sa kanyang conviction. God, you are able. Ano song natin kanina? Our God is able. Amen! Our God, your God is able. Kaya kahit anong tukso, kahit anong problema, kahit anong pagsubok, alam ng Diyos kung paano ililigtas mula sa pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Kaya magtapat ka lang. Amen? Paano pa sobrang hirap niya i-resist? Ang bait-bait niya. Diba? Narinig ko yan. Tayuan mo kung ano sinasabi ng God na dapat mong tayuan. Amen? Kasi alam ng God kung paano ka ililigtas. Kaya, pangalawang paalala, pangalawang paalala, magpakatatag kayo. Pangatlo, that is in verse 20, 20a. Sa 20b, anong sabi dyan? Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Number 3, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Do you know that prayer is power? May slogan na ganyan. The greatest weapon is prayer. Because prayer can change things. Prayer changes things. Hindi ibig sabihin we can change the mind of God. No? But sometimes because of our prayers. Alam niyo yun? Because of your prayers, may panahon, pagkakataon, binabago ng God ang kanyang nais gawin. Do you believe that? No? Teka muna, i-issue yan ha, pastora ha. Totoo yun. Kilala niyo yung, alam niyo yung Sodom and Gomorrah? Di ba? Alam niyo yung Sodom and Gomorrah? Yung nilipol ng God, ang bayan ng Sodom at Gomorrah, lugar ng Sodom at Gomorrah dahil sobra na yung kanilang mga ginagawang kahalayan, sobra na yung kanilang ginagawang idol worship. Okay? Ano ang sabi ni Abraham? Lord, baka naman mayroong, limot ko na kung ilang tao siya nag-umpisa. So, isipin na lang natin, basta nakipag-bargain. Ilan yun lang? Ha? O basta nakipag-bargain si Abraham. Lord, kasi sinabi sa kanya gugunawin niya ang Sodom at Gomorrah. Ay sabi ni Abraham, Lord,
kung meron bang 100 diyang matuwid, gugunawin mo pa rin. Ang sabi ng God, hindi. Pero talagang gugunawin niya. So nakikita nyo, dahil mayroong namamagitan, at ang pamamagitan na yan ay tinatawag nating panalangin. Dahil may nananalangin para sa iyong anak, hindi pa siya pinaparusahan ng God. Okay? Dahil nananalangin ka para sa iyong asawa, kumikilos pa rin ang God sa kanya. Palagi yung kanina ulit, umpisa tayo, nabanggit mo ba yun? Yung, ano yung narinig ko kanina? Yun ang God natin eh. Nagkamali ka na, no? Pero, dahil may nananalangin, alam niyo ba yun? Bakit ka naligtas? In the first place, bakit ka naligtas? Bakit ka nakakilala kay Lord? Ako naniniwala may nananalangin sa'yo. May nananalangin sa bawat isa sa atin. Hindi man yan tao, unang-una si Lord nananalangin para sa iyo. Alam niyo yun? Ang ating Panginoon, palagi yan, ang tawag nga kay Jesus, He is the mediator. He is the advocate. Siya yung attorney mo. Siya yung lawyer natin sa harap ng ating Diyos Ama. Siya yung namamagitan. Lord, huwag mo naman parusahan si Jamer. O, nagkamali po yan, pero Lord, kaawaan mo siya. Alam niyo ba ganun manalangin si Lord? Pinapanalangin niya tayong lahat. Lord, kahit ganyan, medyo sumisamplang si Juliet, Lord, Ama, mahalin mo naman patuloy, kaawaan mo siya patuloy. The Lord, siya mismo ang nananalangin para sa iyo. Amen? Sabi yan ng Bible, Jesus is our mediator. The mediator between you and God. Kaya, huwag nating maliitin ang panalangin. Hindi naman bawat panalangin, kailangan nakaluhod ka. Hindi naman. You can pray kahit nga ikaw ay nag-uugas ng plato. Alam niyo ba yun? Kahit anong ginagawa mo. Kahit ikaw nasa loob ng kung saan. You can pray. Kasi ang tinitingnan ng God sa ating pananalangin ay ang ating puso. Kahit tahimik ka lang. Minsan nakala na iba, wala kang iniisip, parang wala kang response. Hindi, ang alam nila, nananalangin ang puso mo. Balik ako sa doktor natin sa Pasay. Ang tagal niya akong inaawitan para ako'y magpa-opera ng aking myoma. 4 years, hindi ako nagpapa-opera. Pero bandang uli, ina-encourage na niya ako magpa-opera kasi sobra na yung aking period. Maabot ng 2 linggo, pahinga 2 linggo, 2 linggo na naman. So, saan pa mapupunta yung hemoglobin ko noon? Talagang maputla na yung kamay ko noon eh. Sabi niya, Pastora, pa-opera ka na. Ngingiti lang ako sa kanya. Siguro akala niya, parang sira si Pastora. Ngingiti-ngiti lang. Wala akong sagot talaga sa kanya. Pero, ang puso ko nagpe-pray. Lord, ang pananampalataya ko 2. Ganito. Deal ko kay Lord. Lord, okay lingkod mo. Tumatayo ako para sa'yo. Kaya mo akong pagalingin, di ba? Sabi mo wala imposible sa'yo. So I was waiting na si Lord ang maghipo sa akin at mawala na lang yung aking myoma. Na that time, katumbas na ate Alice ng 6 na buwan na baby. Kaya ako mataba noon. Opo. Kaya ako mataba noon, nalaking ganito ko, because of the myoma. Okay, so ang pangalawang pinananampalatayanan ko, Lord, kung kalooban mo, sabihin mo sa akin, magpapa-opera ako. Okay? So akala na aming doktora, wala lang. Pero deep inside, I was praying. And I was asking God for a confirmation. Tagal! Inip na siya sa akin. Until one time, nangusap ang spirito ng God sa aking puso. Sabi niya, Anak, everything that is foreign inside your body must be taken away. Hoy! Sabi ko, bigla na lang ako. Sabi ko,
ito yung confirmation ng God. And then, andun yung peace, kapayapaan na nag-aari sa aking puso. And then, I decided, kinonta ko yung doktora. Tuwan-tuwa siya, Ate Alice. Tuwan-tuwa siya, Ate Jen. Yeah. Siguro, kulang na lang talaga sermonan niya ako. Kasi syempre, alam niya, medically, ang condition ko. Yung dugo ko talagang baba-baba na. Okay? Hindi na ako makapaglakad dyan. Diyan pa kami nakatira kina Ate Daisy. From the gate ni Ate Daisy, lalakad lang ako dyan sa triangle. Triangle ba yan? O tama, dyan sa triangle. Hingal na ako, mabigat na to. Hindi na ako makalakad. Ganun nakatindi yung sitwasyon ko noon. Pero nung sabihin ng God dyan, sabi ko, yes, thank you Lord. Pinatanggal ko. Amen? Kita nyo? Hindi ka kailangan lumuhod. Ang kailangan lang, taimtim ang puso mo nakikipag-usap sa Diyos, iyon ay panalangin. Amen. So, ang panalangin, isa pa, ang panalangin, hindi lang ikaw ang daldal salita ng salita ng salita. Kasama sa pananalangin natin, ang pagsagot, pagdinig sa tinig ng Diyos. Maliwanag po? Ay, hindi, Pastora. Ginawa ko ito kasi nag-pray naman ako eh. Oh, nag-pray ka nga. Anong sagot ng God? Narinig mo ba? Sinabi ba ng God? Tandaan ninyo yung mga Israelita noong unang panahon. Before they go to war, nag-i-inquire sila sa God. Sinisik nila ang kalooban ng God. Amen? Naranasan na Israel noon na matalo ng kanila mga kalaban. Bakit? Nagsisi sila, Lord, sorry, hindi ka namin hinanap. Hindi namin inalam ang kalooban mo. Ibig sabihin, sa pananalangin po, kaya ka na, in the first place, ba't ka nanalangin? Gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos. Amen? Di ba? Bakit ka mananalangin kung wala lang palamuti? Para masabi lang, ikaw ay Kristiyano at ikaw ay nananalangin? No! Nananalangin ka kasi naghihintay ka ng sagot ng God. Amen! Eh kaso tayo, ginagawa natin panalangin, Lord, sasagutin ko na ba siya? Di ba? Eh hindi mo pa hinihintay ang sabi ng God, sige anak, sagutin mo. O kaya, teka lang anak, wag yan, hindi yan ang para sa'yo. Okay? Oh! Ang mga Israelita, nananalangin, Lord, susugurin ba namin sila? Then, nakikinig yan. Pag sinabi ng God, sige, sugurin nyo. Okay, Lord, susugurin namin. Ngayon na ba? Merong anong tawag doon? It's a matter of yung time. May time element ang God. Kung ngayon napakinggan mo, umuo ang God. Lord, kailan? Ngayon na ba? Ngayon ko na ba gagawin? May ganun po sa ating pananalangin. Huwag natin gawin tayo lang ng tayo na susunod sa panalangin. Sa pananalangin, kaya ka nananalangin, hinihintay mo, magsalita ang Diyos. Huwag kang kumilos hanggat walang sinasabi ang God sa'yo. Amen? Tayo ay mananalangin, sabi ng verse 20, part B, sa tulong ng Holy Spirit. Di ba si Jesus? Bakit? Ano pangako niya nung siya ay paakyat na sa langit? Sa Ama. Sabi niya sa mga disciples niya, huwag kayong alis dito ha. Hintayin ninyo hanggang bumaba sa inyo yung aking pangakong Spiritu Santo. Hindi makikita natin sa Romans 8:26. Ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin upang tayo'y manalangin. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. May panalangin nararapat. May panalangin worthy. May panalangin dapat. Kaya ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa parang hindi natin kayang sambitin. Kaya minsan pansinin nyo, ewan ko kung nararanasan ninyo ito. Minsan, nafe-feel mo na lang na gusto mong umiyak. Alam ka namang problema. Sino nakaranas nun? Parang ang bigat-bigat ng puso mo, ng dibdib mo. Tapos gusto mong umiyak. Iiyak ka na talaga. Pero wala ka namang problema. That is groaning in the Spirit. Ibig sabihin, it is the Holy Spirit at work in you
na siyang dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. Sometimes we speak in tongues. Sino nag-speak in tongues dito? Minsan, speak lang ikaw ng speak in tongues. That is the Spirit helping you to pray. Hindi mo alam anong pinagpe-pray mo. Hindi mo alam sino pinagpe-pray mo. But after that, the Lord will give you peace and the Lord will speak to you. Sino? Oh, bigla na lang mangyayari sa iyo. Tulad sa akin, may tumawag sa akin after crying and praying in the Spirit. Hindi ko alam bakit. Sino pinag-pray ko? Walang problema. Umiiyak ako. And then, after 2 days, pauwi na kami galing sa probinsya, tumawag tong isang kapatira natin, leader natin. And then, nagkwento siya ng kanyang pinagdadaanan. And then, sabi ng God, siya ang pinag-pray mo through the Holy Spirit. Nung ikaw ay umiiyak at nagtatangs, hindi mo alam ang pinapanalangin mo, siya ang pinapanalangin mo. Siya ang pinoproteksyonan mo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nakikipag-usap sa Spirit, sa Diyos mismo. Amen? Yun po. Kaya, napakahalaga na tayo manalangin. Meron kang kaibigan na lumayo sa Panginoon, ipanalangin mo na bumalik siya kay Lord. Meron kang kapatid na matagal nagbakasyon sa kanyang buhay pananampalataya, ipanalangin mo. Meron kang anak na nagre-rebelde sa Diyos, nagre-rebelde sa iyo, panalangin natin. Amen. And let us ask the Holy Spirit na siya ang makipag-usap mismo sa Diyos. Spirit to Spirit. And that is powerful. Amen. Kaya lalahanin natin yan. And number 4. Okay. Tatapusin ko to rito sa number 4. Kasi ang emphasis ng God is on number 5. And I will share this next Sunday. Tapusin natin sa number 4. Ito ay mga paalalang, no? Dapat nating alalahanin. Habilin. Diba may mga huling habilin? Mahalaga yon pag sinabing huling habilin ng mamamatay. Diba? Ito ay mga huling habilin. Bago pa kunin ng God itong mga disciples na to, ginamit ng Diyos sila. Number 4, sabi dyan, manatili sa pag-ibig ng Diyos. Verse, ano yan? No. Sa Jude tayo. Ano sabi ng Jude? Verse 20. Wala ka niyan, Babs. Okay? Verse 21, sabi rito, manatili kayo. Sabihin mo nga po, kayo. Ibig sabihin, tayo yun. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo. Okay, naghihintay tayo. We have the blessed hope. Kaya nga tayo naghihintay, may pag-asa tayo. So habang naghihintay tayo, manatili daw tayo sa pag-ibig ng Diyos. Habang naghihintay kay Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa hanggan. Kanino tayo mananatili? Mananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay. Okay, let us go to John 15:9. Yan yung sinasabi mo, Bax. Ano po sabi rito? Sabi sa Jude, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay tayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa atin ng buhay na walang hanggan. Okay, verse 9. Sabi ng Panginoon, eto si Lord ang nagsasalita mismo. Kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Verse 10. Matagal i-flash ang 10.
Okay, ako na lang. Na lang, sir. Okay, let's go to John. Okay lang. John, ano yung chapter? John 15. Okay. If you have your Bibles, open your Bibles sa John 15. Okay? John 15 verse 9. Kung paano inibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo. Yun yung habilin ng ating Panginoong Yesus. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Verse 10. Paano tayo mananatili sa kanyang pag-ibig? Paano natin masasabing tayo nananatili sa pag-ibig ng Diyos? Verse 10. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Pang-apat na habilin sa atin, tayo'y manatili sa pag-ibig ng Diyos. Paano ka mananatili sa pag-ibig ng Diyos? Tuparin mo kung ano yung alam mong utos ng God sa'yo. Maraming utos ang Diyos. Alam mo yan. So kung anong alam mong utos ng God na ipamuhay mo bilang anak niya at bilang Kristiyano, iyon ang ating ipamuhay. At tayo ay mananatili sigurado sa pag-ibig niya. Amen? Magmahalan tayo sa isa't isa kung paano tayo ay iniibig ng ating Diyos at ng ating Panginoon. Mahalin din natin at manatili tayo sa kanyang pag-ibig. Pwede po tayong tumayo. Ano yung apat na habilin sa atin ngayong umaga? Una, sabi rito, habiling dapat alalahanin. Ano unang habilin? Alalahanin mo na ikaw ay nasa mga huling panahon na. Okay? Kaya huwag kang manibago kung ano man ang nababalitaan mo, naririnig mo, nakikita mo nangyayari sa kapaligiran mo. Dapat alam mo lang na mangyayari yan kasi tayo ay nasa huling panahon na. Pangalawang habilin, dahil ikaw ay nasa huling panahon na, marami kang mararanasang pagsubok upang ikaw ay mapalakas. Kaya, magpakatatag tayo. Amen. Pangatlo, habang nagpapakatatag tayo, meron tayong ninanais na mangyari at dapat mangyari at maranasan natin, tayo ay manalangin sa tulong ng ating banal na Espiritu. And then, pang-apat, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Ang nananatili sa pag-ibig ng Diyos, tingin kayo sa akin, hindi nang aaway. Sabihin mo sa katabi mo, inaaway ka ba ng katabi mo? Pastora, paminsan-minsan. Okay? Ang nananatili sa pag-ibig ng Diyos, nagmamahal. Amen? Hindi ibig sabihin nagmamahal, hindi ka na ikukorek. Porque ba nagmamahal, hindi na ikukorek. Yung iba, ang tawag sa pag-correct ng aaway. Minsan, hindi naman ganon. Amen po? Kaya, alamin natin, tayo'y manatili sa ating Panginoon. Amen ba? Tingnan mo katabi mo. O ha, baka may nararanasan ka. Tandaan natin itong mga habilin na to. And then sa Sunday, next Sunday, mayroong pang pang-5, mayroong pang pang-6. Amen. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, huwag nating i-miss. Huwag tayong mag-absent sa Sunday, tapusin natin ito. Amen. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po. Ikaw ang aming Diyos. Salamat sa pangungusap mo po sa amin ngayong umaga. Salamat po, Lord, na binibigyan mo kami ng gabay sa pamamagitan po ng iyong salita. I pray for your blessing upon each one of us sa lugar po na ito. Na nakarinig ng iyong salita, mai-apply po namin ito tulad ng sinabi mo sa Santiago. Hindi lang kami tagapakinig, ngunit kami tagagawa ng iyong mga utos. Tulad ng sinabi mo sa John, para manatili kami sa mga pag-ibig. Bless each and everyone, Father, in Jesus' name.
Amen.